Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, "Dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katuwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katuwiran." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsimula na ang buwan ng December. Merry Christmas! Ay, mali pala. Hindi pa pala Pasko. Pero ito ang perception ng marami. Kapag December na, ay Pasko na. Pero para sa ating mga Kristiyano, hindi pa Pasko. Ngayon ay panahon ng Adbyento, hindi panahon ng Pasko. Ang ibig sabihin ng Adbyento ay pagdating. Kaya ito'y panahon ng paghahanda sa pagdating. Oo, ipinaghahanda natin ang pagdating ng Pasko. 4 na linggo na lang at Pasko na. Pero dumating na ang unang Pasko. Ang Pasko natin ngayon, taon-taon, ay paggunita na lang. Sa unang Pasko, noong ang anak ng Diyos ay isinilang ni Maria sa sabsaban sa Bethlehem. Mga 2,000 taon ang nakaraan. Pero may isa pa tayong pinaghahandaan na darating. Ito ay ang muling pagdating ni Jesus. Si Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao, ay dumating na. Hindi siya gaano tinanggap ng kanyang kababayan. Pinahuli siya, pinagbintangan, ipinako sa krus at pinatay. Pero siya ay muling nabuhay. Ito ay patunay na siya ay talagang galing sa Diyos, na siya ay muling nabuhay. At siya ay umakyat sa langit. Pero nangako siya na siya ay babalik uli upang bigyang kaganapan ang kaligtasan na kanyang ginawa para sa atin. Hindi pa tapos. Gagawin pang ganap ang kaligtasan ng buong mundo. Inaabangan natin ang kanyang pangakong muling pagdating. Kaya inaawit natin, "Halina Jesus, halina, dumating ka na." Ang unang pagbasa ngayon sa unang linggo ng Adbyento ay galing kay Propeta Jeremias. Ang mga propeta ay nagbibigay sa atin ng mga warnings na magbago na tayo sa ating maling pamumuhay. Pero sila ay nagbibigay din sa atin ng pag-asa sa magagandang bagay na gagawin ng Diyos sa atin. Sinulat ni Propeta Jeremias, "Dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda." Ano ang pangakong ito? Sabi niya, sa araw na yon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Noong araw ni Jeremias, na mga 600 years BC, 600 years before Christ,
Ang mga hari sa Jerusalem ay hindi magagaling. Hindi sila tapat kay Yahweh na kanilang Diyos. Mas naniniwala sila sa mga malalakas na kaharian na nasa paligid nila kaysa kay Yahweh. Ang iba ay sumusunod sa hari ng Babylonia at ang iba naman ay sa hari ng Ehipto. Sa pagkakampi nila sa mga dayuhang mga haring iyan, sinasamba din nila ang mga Diyos-Diyosan ng mga kahariang iyon. Kaya hindi na sila naging tapat kay Yahweh, ang iisang Diyos. At hindi lang, hindi na sila nagiging makatarungan sa mga mamamayan. Mapagsamantala na sila sa kanilang mga nasasakupan. Talagang kung walang takot sa Diyos, ay magsasamantala sa iba. Dahil dito, palagi silang pinagwiwikaan ng mga propeta. Pero hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. May sisibol uli sa trono na isang matuwid na sanga ni David. Isang anak ni David. Tandaan natin na ang mga hari sa Jerusalem ay galing sa lipi ni David. Kaya may haring manggagaling sa lipi ni David na magiging matuwid. Ililigtas niya ang mga taga-Huda at magiging mapayapa ang buhay nila. Darating na ang katwiran sa kanilang bayan. Natupad ang pangakong ito pagdating ni Jesus. Siya ay galing sa sanga ni David. Siya ay galing sa lipi ni David. Kaya tinatawag siyang anak ni David. At naging makatwiran siya sa lahat. Pinanininigan niya ang mga inaapi, tulad ng mga may kapansanan at mga itinuturing na makasalanan. Kapag nababalitaan natin ang mga katiwalian ng mga korupsyon at mga korupsyon na nanggagaling sa ating mga leaders, napabubugtong hininga tayo at napapasabi, kailan pa tayo magkakaroon ng isang leader na tunay na matuwid? Napakailap ng matapat na leader, lalo na dito sa Pilipinas, na pare-pareho lang ang mga leaders natin dahil sa political dynasty. Magkapamilya lang sila. Parehong magkamag-anak o mga artista ang namumuno sa atin. Tuwing eleksyon, nabibili nila ang mga tao at niloloko pa nga ang electoral process. Kailan pa kaya darating ang katwiran at katarungan? Hindi po pabaya ang Diyos sa mga daing natin. Kaya ngayong Adbyento, hinihikaya tayo na huwag mawala ng pag-asa. Bibigyan din tayo ng Diyos ng mga leaders na matuwid. Sa ngayon lang, may mga tao din sa gobyerno na matuwid. Hindi naman lahat ng mga nasa pamahalaan ay bulok. Kaya nga kahit masasama ang mga leaders natin, tumatakbo pa rin ang gobyerno dahil sa mga tao doon na matuwid. Huwag tayon mawala ng pag-asa. Suportahan natin sila at sikapin natin palaging pumili ng mga taong matuwid. Panginoon, palakasin mo ang aming pag-asa na darating din ang katwiran. Pagdating mo muli, magdadala ka ng katarungan para sa lahat. Halina, Jesus, dumating ka na. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.